Sama-sama tayong magiging Saksi! Kapwa sinisingil ni na Pangulong Bongbong Marcos at Energy Department ang NGCP sa nangyaring malawakang brownout sa Panay Island. Pati prangkisa ng NGCP nais iparipaso ng isang mambabatas. Saksi si Bernadette Reyes. Tanghali kanina nagsimulang ma-stabilize ang supply ng kuryente sa Panay Island, kaya laking pasasalamat ng mga residente. Pero may mga hindi nakampante at nagsibili ng yelo bilang paghahanda kung magka-brownout na naman. Baka sa manok baka hindi maglain la. Kaya once na magdulaan kong inte, mabaldagin manok ta. This happened 8 months ago. This can happen next month. Tanan kita antos. Ang 4 na araw ng malawakang power outage, naiwasan sana kung ginawa ng National Grid Corporation of the Philippines ang trabaho nito, ayon sa Department of Energy. Sabi ng DOE, sa loob ng 2 oras, matapos ang unscheduled shutdown ng ilang planta, nag-utos daw dapat agad ang NGCP ng manual load dropping o rotational brownouts para hindi bumagsak ang buong electricity grid. Pero, so the time that the generator had an unscheduled breakdown past January 2, NGCP did not do anything as the systems operator responsible for maintaining the stability and integrity of the transmission grid for the next 2 hours. Sagot naman ng NGCP, yung load dropping na yan, ginagawa natin yan para makontrol ang voltahe. Ngayon, at the time, walang problema sa voltahe, stable siya. So, walang dahilan para mag-load drop kami. Feeling ko, kung kami ay nag-load drop at that time, maaaring questionin kami kung bakit kami nagkalas ng load o ng consumer sa sistema nang wala namang trigger o dahilan. Tinukoy din ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi pa rin natatapos na proyekto ng NGCP na isa pang paraan sana para naiwasan na nangyari. The NGCP assured us that the Visayas grid had sufficient capacity, assuming timely completion of the Mindanao, Visayas, and Panay Negros Cebu interconnections. However, we find ourselves in January 2024, far from the promised completion date of August 2023, and we are still hoping for the Mindanao-Visayas interconnection by late January of 2024. Inatasan na ng Pangulo ang Energy Regulatory Commission para agarang i-reset ang mga rate ng NGCP, tiyakin ang pagtalima ng NGCP sa mga obligasyon nito at dumipensa sa anumang tangka na iantala ang pagpapatupad ng mga regulatory measure. Accountability lies with the NGCP. They are tasked with grid stability. Sinisika pa naming makuha ang panig ng NGCP tungkol sa sinabi ng Pangulo. Ang Senado at Kamara nagkakasana ng investigasyon. At gusto ni Senate Energy Committee Chairperson Senator Raffy Tulfo na ipareview ang prangkisa ng NGCP. Handa naman daw humarap sa investigasyon ng NGCP. Ang hinihingi lang siguro namin ay maging objective yung pagsisiyasat at bigyang pansin ang lahat ng sektor. Kasi kung mag-review tayo niyan, dapat ang review is total and all-encompassing, hindi lang yung isang sektor ang titingnan. Suportado raw ng DOE ang mga panawagan para sa legislative investigation. Sa katunayan, ire-rekomenda raw nila sa Kongreso ang ilang bagay, kabilang na ang paglipat ng system operation function ng NGCP. Gusto rin ng DOE na pag-aralan ng pagpapataw ng mga multa at pag-aralan ng special tax privilege ng NGCP. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Patuloy ating pagsaksi ngayong pinaghahandaan ng muling pagbabalik ng translasyon ng itim na Nazareno sa Martes. Nasa Quiapo Church si Jamie Santos habang mag-uulat sa Quirino Grandstand si Nico Wahe. Kanya-kanyang panalangin ang baon ng mga deboto ng Nazareno sa Quiapo Church sa unang Biyernes ng 2024. Sa gitna ng paghahanda sa translasyon, isang lalaki ang iniresto dahil sa bomb joke. Saksi live si Jamie Santos. Jamie.
Igan, hindi raw pwedeng palagpasin ng mga deboto ng mahal na Puong Itim na Nazareno ang misa para sa unang Biyernes ng taong 2024. Bitbit ang kanilang pasasalamat at panalangin, dumagsa ang mga deboto sa Quiapo Church. Sa oras-oras na misa sa Quiapo Church, laging puno ang simbahan. Dahil sa buhos ng tao, bumagal pati daloy ng trapiko sa southbound ng Quezon Boulevard. Naokupahan din kasi ng mga tao ang 2 lane ng kalsada. Mayat-maya naman ang paalala sa mga deboto sa tamang pagpila at tamang pwesto sa simbahan at sa Plaza Miranda. Para sa kaayusan ng daloy ng mga tao, sa Villalobos ang entrance ng mga magsisimba at sa patungong Quezon Boulevard at Carriedo ang exit. 2 lalaki naman ang nasita matapos tumalon sa railing sa Quezon Boulevard para makapasok sa Plaza Miranda. Pinalabas sila ng mga ihos. Kanina, ikinulong sa Station 3 ang isang lalaking nagbitaw umano ng bomb joke. Ayon sa kanya, hindi na niya ito uulitin. Katabi ko po yung tatay ng tsaka nanay ng bata. Sabi ko, kunyari may nagagis dito ng granada. Yun lang mo yung nasabi ko, sana mapatawad naman po ako ng ano. Galing man sa malalayong lugar o trabaho, lahat naglaan ng oras ngayong araw para makapagsimba. Ang debotong si Aling Ofelia ngayon na raw nagsimba. Hindi na raw kakayanin dumalo sa traslasyon dahil sa mga iniindang karamdaman. Marami akong nararamdaman sa katawan ko, kaya parang siya naging sandigan ko, parang siya nagiging parang gamot ko. Kahit anong hiling naman daw ng mag-asawang deboto na ito sa Puong Nazareno, wala raw palya at lagi silang dinidinig. Feeling blessed daw si Joyce dahil ipinanganak siya sa mismong araw ng traslasyon. Hindi ako nawawalan ng pag-asa, nalulubog ako pero nakakabangon ulit kami. Lalo na yung mga may sakit sa pamilya ko, nagiging okay kami. Marami rin kaming natatanggap na blessings. Start nung naging deboto kami ng Nazareno. Kaya tinuloy-tuloy na namin. Meron man o wala, nagiging takbuhan namin siya. Alas 8 ng gabi ang huling misa para sa araw na ito. Pero may mangilan-ngilan pang deboto ang nananatili sa harap ng simbahan para mag-alay ng dasal. Igan, ang libo-libong debotong nagtungo dito sa Quiapo Church ngayong araw ay patikim na raw ng aasahang buhos ng tao sa January 9 sa pagbabalik ng traslasyon. Kaya naman ngayon pa lang, nagbabantay na ang mga pulis sa palibot ng simbahan para sa pagtitiyak ng seguridad at kaayusan. At live mula rito sa Quiapo Church para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. 24 oras ang duty ng ilang nagbabantay sa Quirino Grandstand ngayong bisperas ng pahalik sa Poong Nazareno. Saksi live si Nico Wahe. Nico. Igan, tuloy-tuloy ang paghahanda ng mga taga-Quiapo Church at iba pa mga ahensya dito sa Quirino Grandstand. 4 na araw bago ang traslasyon, sarado na ang bahaging ito ng TM Calao papasok ng Quirino Grandstand. May mga nakalagay ng plastic orange barriers na daraanan ng mga debotong pipila para sa papugay o pahalik sa puon na magsisimula bukas ng gabi. Gaya na nakasanayan sa bahagi ng TM Calao ang entrance, ang exit naman ay sa Katigbak Parkway. Ang mga tauhan ng MMDA kahapon pa raw nagsimula magbantay dito at hindi na nagpapapasok sa gitnang bahagi ng grandstand kung saan gagawin ang programa. May mga nasampulan na ng paninita kanina. 12 hours daw ang shifting ng duty nila pero ang mga nakausap namin, straight duty na raw o 24 hours na nagbabantay sa grandstand. Sa ngayon, kulang po kasi kami ng tao. Meron po kami nagpapahinga rito naman po. Mamaya, pag kami naman po, nalobat na po, kami naman magpapahinga sila naman po. Inihahanda na raw nila ang kanilang sarili, lalo't unang traslasyon muli ito matapos ang 3 taon. Bukod sa dagsa ng tao, dagsa ng basura rin ang pinaghahandaan nila. Kami naman po ang magliligpit ho niyan, mga kalatan. Kami na ho maglilinis ho niyan, pati yung mga na tinatambak na kalat niyan. Expect ho natin, ang kalat natin dito, truck ho, hindi ho yung plastic, truck na basura. Last year, may estimate po kami dito, nasa 3 truck po kami rito. Puspusan na ang paghahanda sa stage, inaayos na ang sound system. May pagsasanay na rin ang gagawin ng mga kabataan ng Quiapo Church para sa kanilang pagsasadula sa January 8. Yung ating program magsisimula kasi ng January 8, 4 o'clock.
Tapos magsisimula yun sa welcoming ng mga banda, tapos evening prayer, tapos after ng evening prayer meron tayong mga ganitong place, 6 na place yung prepare ng aming mga kabataan sa Quiapo. Igan, bukas ay magkakaroon ng misa rito sa ganap na alas 6 ng gabi at pagkatapos nga niyan ay magkakaroon na ng pahalik sa Poong Itim na Nazareno. Live mula rito sa Quirino Grandstand para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Hindi ang Pilipinas kundi ang China ang gumagawa ng mga mapanghamong hakbang sa West Philippine Sea. Tugon niya ng AFP sa panawagan ng China na itigil ang joint patrols ng Pilipinas at Amerika. Saksi si June Veneracion. Hindi man dumikit sa mga barko ng Pilipinas, abot tanaw at tahimik namang nag-obserba ang Chinese warships 570 at 174 sa unang araw ng joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. China warship 174, this is Philippine Navy warship 16. You are not responding. Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. Sa pangalawang araw kahapon, lumipad ang dalawang multipurpose helicopter ng AFP. Nagpakita rin ng lakas ang Carrier Strike Group 1 ng US Navy at ibinandera ang US aircraft USS Carl Vinson sa araw na ito. Nawala na sa paningin ang mga Chinese warship. Matapos ang patrol exercise sa West Philippine Sea, diretso na sa port visit ang Carrier Strike Group 1 ngayong araw. Sinagot ng AFP ang panawagan ng China na ihinto ang joint patrols na ayon sa China ay mapanghamon at nakakadagdag lang sa tensyon sa South China Sea. Walang provocative action doon kasi lahat naman ng ginagawa natin are in accordance with international law. They are the ones conducting provocative action because number one, that is not their territory. Sabi naman ng National Security Council, ginagamit lang ng Pilipinas ang sovereign right na magkasa ng mga ganitong aktibidad sa loob ng teritoryo nito. Sabi naman ng isang security and defense expert, China ang ugat ng problema dahil gusto nitong sakupin ang 90% ng South China Sea kasama ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung aapraso tayo, ibig sabihin takot tayo sa China. Apo. Pag pinakita natin takot sa China, China will achieve its goal. Ang goal ho naman talaga ng China is to win without actually fighting. Sildakin ho tayo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. With a grateful heart, sinimula ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang taong 2024. Thankful si Dingdong sa kanyang 2 successful MMFF entries na Firefly. Gayon din sa Rewind kung saan nakatambal niya muli ang kanyang misis na si Marian Rivera. Saludo rin ako dahil syempre yung pelikulang Firefly na kung saan nandun din ako inanalong Best Picture. I'd like to also take this opportunity to thank everyone who supported us sa Rewind. Pero para sa aktor, ang tunay na panalo rito ay ang industriya ng pelikulang Pilipino. Dapat din daw abangan ang Family Feud na may fresh episodes starting January 8, featuring Barbie Fortesa and David Licauco. Pati ang Amazing Earth na may special episode kanina at sa January 12. Mapapanood ito sa mas maagang oras na 8:50 p.m. All glammed up ang cast ng Afternoon Prime series na Makiling sa kanilang MediaCon ngayong araw. Pressured but excited din sila ngayong ipapalabas na sa Lunes ang serye. Sa trailer, lubos ang paghihirap ni Amira played by El Villanueva dahil sa kasamaan ng Crazy Pie. At ang kanyang tanging kakampi, si Alex, played by Derek Monasterio. Kwento ni Derek, minsan na rin siyang nainis sa kanyang co-stars dahil sa galing ng pang-aapi nila kay El. Nagampanan nila ng mabuti yung role nila. And naawa ako kay El, hindi na rin kay Amira. Parang totoo kasi dito Ganun yung mga dating Totoong totoo. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Let it snow at let it glow. Ang tema po ng isang pasyalan sa China. Bukod kasi sa sari-sari ang mga disenyo at naglalakihan ang mga nililok na yelo, nilagyan pa sila ng makukulay na pailaw. Yan po ang dinarayong Ice City ng Harbin. Umabot sa 810,000 square meters ang lawak ng pasyalan ngayong taon at 250,000 cubic meters naman ang ginamit na yelo.
Igan, umabot sa milyong-milyong piso ang halaga ng isinubastang tuna sa Japan. Sa ginanap na New Year tuna auction sa pinakamalaking fish market sa Tokyo. Naibenta ang isang bluefin tuna sa halagang 114.24 million yen. Katumbas po yan ang mahigit 43 million pesos. Isang sushi restaurant ang nakabili sa tunang may bigat na mahigit 200 kilo. Salamat po sa inyong pagsaksi sa ngalan ni Pia Arcangel. Ako naman Arnold Clavio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi!